Inaasahang patuloy na makararanas ng mga pag-ulan ang malaking bahagi ng bansa dahil sa southwest monsoon o habagat at bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Sa public forecast ng PAGASA, huling namataan ang severe tropical storm na may international name na Bebinka sa layong 1,975 kilometers sa silangan ng Central Luzon. Inaasahan na mas lalakas pa ang bagyo at itaas sa typhoon category bago ito pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, sa kasalukuyan ay nakakaapekto na ang extension o trough ng bagyo sa bansa kung saan inaasahang magdadala ito ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Eastern Visayas, Caraga, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Inaasahan ding magdudulot ang trough ng Severe Tropical Storm Bebinka ng medyo maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong mga pag-ulan o thunderstorms sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon at mga natitirang bahagi ng Bicol Region. Bukod dito, hinahatak din umano ng bagyo ang habagat na inaasahan namang magdadala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Palawan, Occidental Mindoro, Romblon at mga natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao, medyo maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong mga pag-ulan o thunderstorms. Naman ang posibleng maranasan sa Metro Manila at mga natitirang bahagi ng Luzon dahil sa localized thunderstorms. Narito ang ulat panahon mula sa weather specialist ng PAGASA. Base naman po sa pinakahuling track ng PAGASA, inaasahang kikilos po pahilagang kanluran pa rin ang nasabing bagyo at posibleng nga maging typhoon bago siya pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi. Asahan na po ang mga pag-ulan ngayong araw at sa mga susunod pa na araw sa malaking bahagi po ng Southern Luzon, Visayas and Mindanao dahil po sa umiiral na southwest monsoon or habagat na siyang unti-unting pinalalakas. Ito pong bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong nasa labas na bagyo po ay severe tropical storm na with international name na Bebinka at nasa layong higit 1,900 kilometers po silangan ng Central Luzon. May lakas na hangin ng 95 kilometers per hour at inaasahang lalakas pa habang binabagtas po ang hilagang bahagi ng Philippine Sea plus the Pacific Ocean. Kung sakasakali po ay papangalanan natin ito na bagyong Ferdy o yung magiging pang-anim na bagyo for this year. Inaasahan lamang na kikilos ito pahilagang kanluran pa rin hanggang sa makalabas agad ng ating Philippine Area of Responsibility pagsapit po ng Sabado ng umaga. Sa paglabas nito, magpapaibayo pa rin po ito ng habagat or southwest monsoon kaya't magpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan in many areas of our country hanggang dito sa may northern and central Luzon kabilang na ang Metro Manila hanggang sa susunod po na linggo na yan. Mananatiling malayo sa ating kalupaan, subalit posible pa rin po ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Para naman po sa latest regarding po dito sa tropical cyclone threat potential or binabantayan natin ng mga potential na bagyo, pagkalampas nitong si bagyong potential na Ferdy, pagsapit po ng early next week ay may posibleng mabuo nga po na panibagong low pressure area sa may silangan po ng Luzon over the northern portion of Philippine Sea. Hanggang sa susunod po na linggo ay mataas ang tsansa na ito ay maging isang mahinang bagyo or tropical depression. Then simula naman po middle of next week hanggang later next week sa weekend ay kikilos po pahilagang kanluran ang nasabing potensyal na bagyo. Kung sakasakali po na maging Ferdy itong si Bebinka, tatawagin naman natin ito na bagyong Hener at kikilos po pahilagang kanluran. Ibig sabihin, mababa pa rin ang tsansa na ito ay tatama sa ating kalupaan. Subalit knowing po ng mga bagyo na nandito sa may Northern Philippine Sea ay nagpapaibayo pa rin po ng southwest monsoon or habagat. Kaya't magiging maulan pa rin in many areas of our country hanggang sa susunod po na linggo yan. Possible pa rin na mabago itong ating scenarios kaya laging magantabay sa ating mga updates. Para naman sa ating lagay ng karagatan, wala po tayong asahang gale warning for today pero asahan naman po ang moderate to rough seas or hanggang halos 3 metron taas ng pag-alon sa mga baybayin po dito sa may Caraga and Davao Region. Bagyang epekto na rin po yung outer rain bands or outer cloud bands nitong si bagyong Bebinka. Halos 3 metro, delikado po ito sa maliliit na sasakyang pandagat habang sa may natitirang bahagi pa po ng eastern side ng ating bansa, dito sa may eastern Visayas, eastern portions of Luzon, hanggang dito sa natitirang baybayin po ng Mindanao and Visayas, asahan naman yung moderate seas or katamtaman na taas sa mga pag-alon, habang may mga areas pa rin po dito sa may northern Luzon na banayad hanggang katamtaman ng taas, pero eventually po lalakas din ang mga pag-alon dito sa may West Philippine Sea hanggang sa weekend na po yan. Yan muna ang ating weather update sa ngayon. Maraming salamat sa DOST PAGASA sa pagbabahagi ng kanilang mahahalagang insight sa ating panahon. Mabuhay ang Pilipinas!